Ayan, hallelujah. So, before tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Aming amang dakila, amang Yahuwa, kami po na malapit sa iyong habag. Papakumbaba, Ama. Tunay nga na dakila ang iyong pangalan. Sinataas ka namin. Salamat po sa gabing ito na kami makapag-aral nitong Romans 6. Tulungan mo nga po kami, Ama, na maunawaan nito. Una-una sa lahat, kami po ay nagpapalinis sa iyo. Patawaran po kami sa lahat ng aming kasalanan at inisin po ang mga puso at kaisipan. Kaya mo nga, Ama, na malaya kaming makapasok sa habag, sa trono ng iyong habag, sa awa mo, Ama. Sa sukdo ng biyaya na dulot ng aming Panginoong Yahushua. Salamat po, Ama. Hinihingi namin ng karunungan, ng kalakasan, ng alertness, focus sa oras na ito at buhos mo nga sa amin ng iyong Espiritu, Ama. Patuloy mo kaming turuan at tulungan na maunawaan ang iyong mga salita. Hallelujah. Salamat po. Tulungan mo po ang bawat isa na mabuksan ang mga isip at puso. Maunawaan namin ito. Hallelujah. Salamat po, Ama. Aming sinasaway anumang mga gawa ang plano ni Satanas. Tinatawag po kami ng mga anak sa iba't ibang bahagi ng mga lugar na aming kinaroroonan. Hallelujah. Patuloy kang manguna, maghari at magbigay sa amin ng desire. Huwihin ka, sambahin ka, Ama. Salamat. Tinihin namin ng iyong pabor sa lahat ng mga sa panalangin na ito, Ama. Sa pangalan ng iyong anak ng Panginoong Yahushua. Amen. So yan mga kapatid, purihin ng Diyos. Ayan. So pupunta na tayo sa medyo sa exciting part na itong romance kasi dito talaga ano eh na no, nalilito yung karamihan. So titingnan natin ng mas maigi kung meron tayong ah, ma meron tayong may encounter na na phrase na ang tawag doon, not under the law. So mamaya titingnan natin. Ano ba yung sinasabi ni Paul na wala na sa ilalim ng kautusan? Yan, titingnan natin mamaya. So before we start, nakita natin sa Romans 5 kung paano, kung paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, which is kay Yahushua. At at dinifferentiate niya yung ah, yung pagkakaiba ni Adam, yung ginawa ni Adam, kasi si Adam kasi nagdulot ng kasalanan at kamatayan, di ba? Sa sangkatauhan. Si Yahushua naman, yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay namang muli, yun naman yung nagdulot ng buhay na walang hanggan at katuwiran sa lahat ng mga mananampalataya sa kanya. Ayan. So malinaw po tayo doon. Yun yung overview na ito. So tingnan natin ano ba sinasabi na itong uh, Romans 6. Ayan. Basahin natin. Sabi diyan sa 1, ayan. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana? So parang i-justify ba natin yung sin natin para natin sabihin na maawain naman ng Diyos, no? Na kapag mas lalo tayong nakakagawa ng mali, mas lalo parang binibigyan pa natin ng pabor ang Diyos kasi mas nagiging maawain siya, 'di ba? So parang ganun yung no, yung iniisip ng iba. Yun nga yung pinagtatanggol ni Paul na ang kasalanan ay hindi na dapat managana para nang mapatunayan ang biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos nag-manifest na sa pamamagitan ni Yahusha. So hindi natin kailangan subukan ng subukan. Kaya nga sabi dun sa Hebrews, 'di ba? Dito sa ah if we eto, ayan sa Hebrews 10 verse 26 to 27. Kaya nga sabi dito, yan, ayan sabi diyan, for if we sin, sapagkat kung ating sasadyain ng pagkakasala pagkatapos na ating matanggap
ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ayan. So, ibig sabihin, pinatutunayan lang ni Paul na ah, hindi dapat magpatuloy ang tao sa kasalanan. Yan ang sinasabi ni Paul diyan sa 1. Sundan natin. Ayan. Ayan na sabi niyo, God forbid, never, sabi niya, let it not be. Huwag daw ang mangyari, sabi diyan. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa? Ayan. So, sinasabi ni Paul na yung mga sumampalataya kay Yahusha, lahat ng sumampalataya kay Yahusha, namatay na sa kasalanan. So, ano ibig sabihin na namatay na sa kasalanan? Ayan, basahin natin dito ah, sa Colossians 3 verse 3, sabi diyan, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ayan. So, bakit tayo mamamatay? Eh, di ba nga sabi doon, born again, di ba? So, dapat nga mabubuhay tayo, di ba? So, ano ibig sabihin ng mamamatay? Saan ba tayo mamamatay? Mababasa natin yan dito sa 1 Peter 2 verse 2. Uh, 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi diyan, na siya ring nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy. Kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ayan o, ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsisigaling kayo. So, ibig sabihin mga kapatid, no, na yung tinatawag na pagkamatay, no, at pagkabuhay natin, ito ay tumutukoy sa pagkamatay sa kasalanan at pagkabuhay sa katuwiran. Yun pala yung ibig sabihin ng tinutukoy ni Paul na hindi nung sinabi niya to yung verse na to sa 6:2, wag nawang mangyari tayong mga namatay na sa pagkakasala. So, ibig sabihin, namatay na tayo kasama ni Kristo sa kasalanan. So, kapag namatay ka na sa kasalanan, hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. Dahil kapag nabubuhay ka pa sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo pa lubusang natatanggap ang biyaya ni Kristo. At ah, hindi natin pwedeng, ah, hindi tayo pwedeng makapagpatuloy sa kasalanan kapag tayo ay ipinanganak na sa Diyos, mga kapatid. Yung sinasabi sa 1 John verse 2, di ba? Lahat ng ah, tingnan nga natin dito. First John 2. Sa 1 pala. Aral natin to makaka-relate lang naman tong mga to, mga kapatid. Ayan. Mm. Ayan, no, sabi dito, ayan, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kasi sinasabi niya sa 6, no? Kung sinasabi natin na tayo ay nasa liwanag na, which is kay Yahusha, ibig sabihin, hindi na tayo lumalakad sa kadiliman. Sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. Meron pa ako ditong siguro susunod ko na lang yun i-share. No? Madadaanan naman natin yun dito sa First John. Pero nakuha naman natin yung yung konteksto regarding doon. At malinaw naman po yun, di ba? Tuloy natin. Ayan. Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman, sabi diyan, na tayong lahat na nangabautismohan kay Yahusha HaMashiach, Yahushua HaMashiach, ayan, ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan. So, ina-explain lang niya lang, no? Now, yung na-receive mo yung bautismo, yung ginawa natin na baptism, kasama na tayong namatay ni Yahusha sa kasalanan. Kaya sinasabi niyan. Kaya very important, no, na yung magkaroon ng baptism, especially yung mga teachers natin at mga leaders natin, na mabaptize talaga sila.
Kasi yun yung ano eh, yun yung ito yung benepisyo no pagkamatay sa kasalanan. Kung titingnan natin, no, mamamatay pa rin naman tayo sa kasalanan kahit wala si Yahushua. Di ba? Kahit wala si Yahushua, kunyari di mo siya tanggapin, mamamatay ka pa din eh. Dahil sa kasalanan mo. In advance mo lang yung pagkamatay mo through Yahushua. Dahil after ng pagkamatay mo kasi, bubuhayin ka niya ulit eh, into a new creation. No, yung nga lang, kapag ka namatay ka nang wala si Yahushua, tuloy-tuloy na yung kamatayan mo hanggang ikalawang kamatayan, mga kapatid. So yung death, ano yan, inevitable. Ibig sabihin nun, hindi mo mapipigilan yung death. 'Di ba? Sa naman. Kasi yun talaga, namamatay naman talaga. Eh, sabi ni Paul, yung iba daw, hindi daw mamamatay, kundi magta-transform. Magta-transform, iiwan pa din niya yung laman niya. Magta-transform ka pa din, no? Mga kapatid. So itong laman, ito yung temporary. So what we're talking about is yung spiritual. Kasi yung isang laman na tinuturing din ng kasulatan na patay kapag yung espiritu niya patay din eh. Pero kapag ang espiritu natin ay ang espiritu ng Diyos, which is yung Holy Spirit na sa atin, tayo ay alive. Buhay tayo no through Yahushua. 6:4. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Yan, sinasabi natin. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ayan, 'di ba? So, 'yun yung benefit, no? Makakapagsimula ka muli through baptism. Ayun talaga yung tunay na simula. Kaya nga sinasabi nila yun yung spiritual birth, no? 'Di ba? Ah, at ito ay basirang kapangyarihan na ibinigay ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Na kung paano niya binuhay si Yahusha, ganun rin bubuhayin ka din niya. Kahit na kahit na hindi pa tawag doon resurrection na yung last day, 'di ba? Sabihin from dead sa faith, makakaroon ka ng panibagong buhay into righteousness. Ganun ang ibig sabihin nun, sa katuwiran ng Diyos. Ayan. So yun ang totoong buhay. So yung iba kasi yung buhay is sa mundo, no? Pero sa Diyos kasi patay yun eh, 'di ba? Sa sanlibutan ito. Kaya nga siya nag-o-offer ng buhay si Yahushua, 'di ba? Kasi nga namumuhay ang tao sa kamatayan, mga kapatid. Romans 6:5 sabi diyan, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya nang dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay makakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng pagkabuhay muli. So kung paano siya namatay, sabi diyan, mamamatay din tayo sa kasalanan. Kung paano siya nabuhay, mabubuhay din naman tayo sa ah, kapareho ng pagkabuhay niya. 'Di ba nagkaroon siya ng glorified body, 'di ba? Ganun din tayo mga bubuhay in the future. Pero nung eto, yung ngayon, pag nabautismohan ka, pagka namatay ka sa kasalanan, iiwan mo na yung dati mong buhay. Eh. Matatanggal na sa'yo yun, yung mga dati mong mga kasamaan at makakaroon ka ng panibagong buhay sa katuwiran ni Yahushua. Yun ang ibig sabihin na yung righteousness ni Yahushua is magma-manifest sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung ah, nung tinanggap mo siya, matuwid ka na tapos hindi ka na nakakagawa talaga ng mali, no? I mean, righteous ka pa din kahit mali na yung ginagawa mo. Ganun kasi yung iba. Yung iniisip iba ng nag-work yung righteousness ni Yahushua. Kino-cover niya yung mga ginagawa mong kasalanan. Hindi ganoon nag-work. Diba? Sabi diyan, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip ng napako sa krus. Ayun, diba? Yung dating tayo, kasama ng napako ni Yahushua doon sa krus. Ayan.
Yung Gentile na tayo, no? Yung Gentile na, yung dati nating kalagayan ng mga Gentile, napako na kasama ni Yahushua sa krus. Upang ang katawang salarin ay mag-iba. Yan, sabi nga dito, ah, sabi diyan, that the body of sin might be destroyed. Yun yung ginamit diyan. Yung katawang makasalanan na to na mamatay, yun ang sinasabi diyan, no? At para daw hindi tayo na maging alipin ng kasalanan. At dati pala alipin tayo ng kasalanan, mga kapatid, no? So, we know na yung sin exists because of the law. May merong kasalanan kasi merong batas ang Diyos, 'di ba? At itong katawan na ito ay mas prone sa kasalanan, sabihin sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. 'Yun ang ibig sabihin ng alipin. Ang ibig sabihin kasi ng alipin yung kahit na yung ah kumbaga ginagawa mo ng ginagawa, no, kahit na minsan hindi mo na gusto nagagawa. Parang addiction, no? 'Di ba? Kahit hindi mo na gusto, 'di ba, sa mga bisyo, 'di ba? Pagka alipin ka ng bisyo mo, hindi mo siya napipigilang gawin. Ibig sabihin gano'n. So wala kang self-control, ibig sabihin diyan. So gano'n din sa sin, no? Alipin tayo ng kasalanan pagka gumagawa tayo ng mga kasalanan. 'Yun ang ibig sabihin nun. Sabi nga ni John, 'wag tayong loloko. Ayan. Bakit? Dahil kung ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Saan ba natin nabasa 'yon? The truth will set you free, sabi diyan. And basahin natin dito sa John 8. Si Yahushua nagsabi nun. Ayan, tas sa MBB tab, tignan natin. Ayan, tingnan natin dito. Ano yan? John 8:32. Sabi diyan, ayan, sa John 8:34, sabi diyan, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sabi diyan. Sabi niya ni Yahushua. Ba? Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakilan man. Ayan. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Ayan. So dito sinasabi ni Yahushua na yung gumagawa ng kasamaan, alipin ng kasamaan. Yung gumagawa ng kasalanan, alipin ng kasalanan. Ayan. So paano naman yung gumagawa ng katwiran? Ano naman yun, no? So titingnan natin yung susunod na mga verse. Kung alipin pa din ba yun? Alipin pa din ba yun pag gumagawa ka na ng katwiran? Tuloy natin sa 7. Sabi dito, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan. From the word na ligtas na, ayan, yung iba kasi iniisip na ligtas na, ibig sabihin ng ligtas, ah, parang, sa akin kasi ibig sabihin ng ligtas, save, di ba? Saved from sin. Ibig sabihin ng save, free. Ayan, no, free. Ibig sabihin yan. Eh, eto, dikayo. Ibig sabihin ng dikayo, free or justify o be righteous. Ayan. So, ibig sabihin ng ligtas o pinalaya. Ito pala yung ah, magandang term, no? Pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So kapag namatay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo alipin ng kasalanan, at the same time, malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. So hindi na maghahari yung kasalanan sa atin. Mapipigilan mo na siya, kaya mo na siyang labanan, sabihin nun, 'di ba? Kasi yun ang work of the Holy Spirit, yung banal na spirito, yung to give us self-control. Yung Holy Spirit, obedience kasi yung ano nun eh, yung tawag doon, yung characteristic ng
o yung ibinibigay ng banal na espiritu, ginagawa kanyang masunurin, 'di ba? 'Yun ang ginagawa ng banal na espiritu sa atin. So kung ang equivalent, ang kaparehong salita, kumbaga antonym ang tawag dun, eh, yung kabaliktaran ng salita 'no ah, ng kasalanan ay katuwiran, 'di ba? So ibig sabihin, kung wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa'yo, yung kapangyarihan na nasa iyo hindi na yung kapangyarihan ng kasalanan kundi yung kapangyarihan ng katuwiran. Katuwiran na yung nasa iyo mga kapatid 'no. Ang Panginoon kasi iniisip ng iba 'no, na 'pag tinanggal na yung kasalanan, hindi mo na rin kailangang gawin yung katwiran, 'di ba? Um, Ano kasi yan, eh, tawag dun, ang Panginoon kasi nung tinanggal sa'tin yung kasalanan pinalitan niya yun ng righteousness, eh. Hindi niya lang basta tayo nilinis sa kasalanan natin at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pinalitan niya yon ng righteousness o katwiran, yan. Mula noon hanggang ngayon 'no, ang tao nasa kapangyarihan ng kasalanan. Simula nung nagkamali si Adan, 'di ba? Every generation every generation, nasa ilalim ng kasalanan ang mga tao kaya namamatay ang tao, mga kapatid. Tingnan natin 'no. Okey na? So kapag sinabing malaya ka na, ayan, 'di ba? Pinalaya ka na ng Panginoon. Pinalaya ka saan, 'di ba? Pinalaya ka sa kamatayan? Yes. Pinalaya ka sa saan? Sa malaya ka ng gumawa ng kahit ano ba? Ayun ba ibig sabihin nun? Malaya tayo, sige magsaya tayo, 'di ba? Malaya na tayo sa utos ng Diyos, 'no? Kaya ang saya-saya natin, 'no? Kahit anong gawin natin, 'di ba? O malaya na tayo sa kasalanan. So to identify our true freedom in Christ, ibig sabihin na may freedom ka in Christ. Ang sa iba kasi ibig sabihin na may freedom ka in Christ, hindi ka na sakop ng batas ng Diyos. Pero sa atin, pag sinabi sa atin na meron tayong freedom in Christ, malaya na tayo sa kasalanan. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng freedom, na kapatid. Nakuha natin. 6:8. Sabi diyan, datapwat kung tayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. So yun din naman yung ine-explain nung sa kaganina, 'di ba? Ayan, sabi dito, na nalalaman nating si Kristo na nabuhay namang uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan hindi nagahari sa kanya. Ayan. Sa English, no, knowing that Mashiach, being raised from the dead, dies no more. Death has no more dominion over him. So hindi na siya namamatay, no? Kaya nga, he is the same yesterday, today, and tomorrow. 'Di ba? Yan ang sabi dun sa Hebrews, 'di ba? He is the same. Hindi sinabi niya dito sa Revelation. Kung babasahin natin dito sa Revelation 1, nung nagpakita siya kay John, meron siya sinabi dito sa dulo. Ayan. Ayan, sabi dito, yung nakita niya si Yahushua yung kanyang wangis dun sa langit, no? Iba yung wangis niya sa langit, mga kapatid. Iba yung itsura niya. Ito, basahin ko yung itsura niya, 'di ba? Sabi dito, lumingon ako upang tignan na nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ang mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. So yung gintong pamigkis, and yung gintong pamigkis, I believe, no? Siguro ma-imagine natin na parang may pamigkis na gano'n, 'di ba? Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyeb. Kasimputi daw.
sobrang puti nun. At ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab. So yung ano ba itsura ng tansong pinakintab? Puti ba yon? Mukhang hindi yung puti kasi mukhang tanso, no? 'Di ba? Ah, tansong pinakintab. Tingnan nga natin. Ayan, oh, ito yung itsura ng tansong pinakintab. Ayan, ito. 'Di ba? Ayan yung itsura ng tansong pinakintab. Sabi diyan, may hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at lumabas sa kanyang mga bibig ang isang matalas na tabak sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit pinatong niya sa akin ang kanyang mga kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. At ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailan man. Yan ang sinasabi ni Yahusha dyan, no? Nung nagpakita siya kay John. So si Yahusha, nung siya ay namatay at nabuhay namang muli, tinanggap niya yung katawan na walang kamatayan. Hindi na namamatay. Yun ang sinasabi dito ah, ni Paul, no? Death has no more dominion over him. Kaya sabi niya diyan sa 10, no? Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Yan. So, yung kamatayan, minsan lang yon, isang beses lang yung mangyayari. Kahit sa atin, sa taong walang Panginoon, walang Yahushua sa buhay nila, dalawang beses lang mamamatay. Mamamatay sila sa laman at kung unfortunately dumating yung pagkakataon na hindi nila tinanggap talaga si Yahushua, mamamatay din sila sa ano no, sa kaluluwa. Pero kapag tayo, minsan lang tayo mamamatay, isa lang. Gaya ni Yahushua, isa lang din siya beses namatay. At after no, nabuhay na siya magpakailan man, mga kapatid. We understand, no, kung bakit tayo namamatay. Naunawaan ba ninyo kung bakit tayo namamatay? Dahil sa kasalanan. So, kailangan talaga mamatay ng katawan sa kasalanan. Regardless kung nasa Diyos tayo o wala. Mamamatay talaga yung katawan sa kasalanan. Kasi ngayon yung curse na tinanggap natin sa, ano sa kasalanan ni Eva at Adan, mga kapatid. Kaya tayo namamatay. Nakuha natin. Sabi diyan, gayon din naman kayo ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Yahushua. Ayan. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yahushua. So hindi natin dapat iniisip o kino-consider na yung mindset na tao lang tayo, 'di ba? Kasi kapag sinabing tao ka lang, para natin gina-justify na pwede pa tayo mamuhay sa kasalanan. Pero ang sinasabi kasi dito ng kasulatan, ibilang na ninyo yung sarili nyo na patay na dapat sa kasalanan. Yun ang dapat pala yung mindset natin. Kasi kapag yung mindset mo is tao lang tayo, prone tayo na magkamali. So parang pwede natin tanggapin no, na nagkakamali tayo, magkakamali, di ba? Parang ma-justify natin yun, no? Na ganoon. Pero kapag yung mindset natin is tayo yung mga patay na sa kasalanan, ah iko-condemn natin yung sin sa ating mga buhay. Kasi yung mga ano, yung mga ine-entertain natin, yun yung kumbaga yung mga inaalagaan natin na mga sin. Yan yung usually diyan tayo na ano na fall. Kumbaga diyan tayo madalas nagkakamali, mga kapatid, 'di ba? So kapag ibinilang na natin na patay tayo sa kasalanan, yung mga kasalanan na nagagawa natin is magiging pagkakamali na lang natin yun. Nakuha natin. Magiging ano na lang natin yung mistakes.
'Di ba? Mistake sa buhay, pagkakamali. Dahil ang buhay natin ay nasa Diyos na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. Alright? So uh, in context no ng ng kamatayan. Alam niyo ba si Yahushua nung ipinanganak siya, mga kapatid, mamaya ano ko na. Mamaya ko na lang sasabihin no. Sige, sa Romans 6:12 tingnan nga natin. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa sa kanyang mga bita. Ayan. Ayan, no? So may dalawang obedience pala tayo na tinutukoy dito. Una, yung obedience sa kasalanan. Pangalawa, yung obedience sa Diyos. Contrary yun, no? Magka-kontra yun, hindi yun ano no na pareho kang nabubuhay sa dalawang yun, no? Hindi tayo pwedeng pamangka sa dalawang magkaibang ilog, 'di ba? So ibig sabihin natin kapag alipin tayo ng kasalanan, hindi tayo magiging ibig sabihin nun, hindi tayo nagiging obedient sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Paul, wag nawang maghari ang kasalanan sa ating katawan, no? Para hindi daw natin masunod yung mga pita ng kasalanan. Ayan. So yung laman na to kasi tawag doon malapit sa kasalanan, 'di ba? So kung walang espiritu, walang kokontra sa paggawa ng katawan na to ng masama, mga kapatid. Nakuha natin. Kaya kung mas malakas yung espiritu natin, no? Mas malakas yung espiritu ng Diyos, mas nananaig yung espiritu ng Diyos sa atin. Mas kaya nating kontrolin yung sarili natin, 'di ba? Mas kaya nating kontrolin, mas kaya nating labanan yung mga mali sa buhay natin. Pagka malakas yung spirit natin. Pero kapag nangihina tayo sa spiritual, 'di ba? Pansin nyo, parang ah, mas nakakagawa tayo ng masama, mas nakakagawa tayo ng kasalanan kapag kaya nga yung youth, 'di ba, ini-encourage natin na magpalakas sa spirito para maka-iwas no sa mga temptation ng mundong ito. 13 sabi diyan, at wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap sa pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. So ano ba yung mga sangkap na yan? Instruments of unrighteousness. Your members, ayan, sabihin, present your members as instruments of unrighteousness sin, but present yourself. So dito sa TPV, sa magandang balita, no, yung sinasabi diyan ang members, your members, ang tinukoy niya diyan, yung bahagi ng katawan daw natin. Ayan, yun yung tinukoy niya members na wag daw ipailalim ang alinmang bahagi ng katawan sa kasangkapan ng kasamaan. Yung kamay natin, 'di ba sabi ni Yahushua, 'di ba? Kung ah, kung nagkukos ng kasalanan yung yung kamay mo, 'di ba? Putulin mo tapos itapon mo dun sa mas okay na daw na wala kang kamay na pumasok sa langit kaysa naman na buo yung kamay mo tapos papasok ka sa impyerno, 'di ba? Yun ang sinabi ni Yahushua. So in the same context, no, is ganun din siya sabi ni Paul dito na yung alinmang bahagi ng katawan natin, wag nating ipailipin sa kasalanan. Ano ibig sabihin niya? So ano ba yung usually na nagkakasala sa bahagi ng katawan natin? Yung mata, 'di ba? Yung bibig, 'di ba? Usually, 'di ba? Yung tenga natin, no? Sa nakikinig tayo ng mga bagay na Yung pagka sa naman sa bibig naman, yung mga kinakain naman natin. 'Di ba? Gaya ng pagkain ng mga dugo, yung sinasabi ng kasulatan na bawal, 'di ba? Ayan. So yun yung ibig sabihin diyan, wag ibahagi. Bagkus yung katawan daw nating ito is
ibilang natin 'no, na kasangkapan sa katuwiran ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti yung mata natin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yung bibig natin, sa pag-share ng salita ng Diyos, yung tenga natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung katawan natin. So in a whole body, kaya nga sa Romans 12:1, 'di ba? Ihandog natin yung katawan as a whole, 'di ba? Hindi lang yung kamay natin yung ihahandog natin sa Diyos. Kasi minsan gano'n, 'di ba? Pagka kabataan, yung talent lang yung ihahandog pero yung buhay hindi, 'di ba? O kaya pagka nagpe-preach tayo 'no, yung bibig lang natin yung ihahandog natin pero yung sarili natin na buo is hindi. So yun na yung ibig sabihin niyan mga kapatid. 6:14. For sin does not have dominion over you, for you have not under the law, but under grace. So ito na tayo sa sa exciting part, 'di ba? Na sinasabi dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Sabi diyan. So yung ah, may mga ano diyan, may mga sinasabi diyan 'no, na 'pag sinabing wala na sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin niyan wala ng kautusan. Hindi na natin kailangan sundin yung utos ng Diyos. Dahil nasa ilalim na daw tayo ng biyaya ng Diyos. So yung ibig sabihin ng biyaya sa iilan is yung biyaya na pag-aalis sa atin doon sa batas ng Diyos na hindi na natin kailangan sundin. Which is nag-equivalent sa freedom sa law. 'Di ba? So meron akong ginawa dito na na tawag doon. Eto, sana nakikita niyo. Ayan, diagram. Kita niyo ba? Ayan. Dito muna tayo sa una. Ayan. So ito yung yung normal, yung natin 'no, yung normal na ibig sabihin ng ah, ng isang tao. Ayan. Kapag ginamit kasi natin yung under the law pwede nating sabihin na baka maano ako, 'di ba? Ma ah, tawag dun, ma-misinterpret ako pagka sinabi nating under the law. So pwede nating gawin diyan, ah, ah, ayan, law of, ayan. So bakit tinawag nating law of Yahuwah? Kasi yung purpose ng man is to obey the law of Yahuwah, 'di ba? Sabi dito sa Ecclesiastes verse 12, Ecclesiastes 12:13. And ang sabi diyan, okay, ng internet. Wait lang. Dito na lang tayo sa sa dito sa eto. Ayaw mapuntahan 'no. Eto, 12 tapos 13. Sabi diyan, ayan, sa kabila ng lahat ng ito, ito ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, on the word na buong katungkulan, ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa law of Yahuwah. Nakuha natin sa mga utos ng Diyos. So, kaya dito, law of Yahuwah. So, kapag sinundan natin niya, kapag may law of Yahuwah, ayan, under tayo sa kanyang, sa kanyang mga utos. Ano pa ba? Yung mga katuwiran niya, no? Yung mga judgment niya. So, lahat ng mga bagay na
patungkol sa righteousness, under tayo sa Kanya. So pag pagka tinuloy natin yan, so kapag under tayo sa Kanya o nagpapasakop tayo sa Diyos at siya yung tinuturing natin Diyos, nag-e-exist din yung Kanyang law. At kapag nag-e-exist din yung Kanyang law, meron ding sin. Kasi syempre, kung walang law, walang sin, di ba? May law, ibig sabihin, merong sin. At kung merong sin, merong curse and judgment o merong kaparusahan. Nakuha natin. Ayan. So, ito yung dahilan kaya kaya bumaba si Yahusha. Kaya tayo iniligtas. Bakit? Dahil sa law of Yahuwah, merong kasalanan na nagkasala ang tao. Diba? Lahat tayo nagkasala. Diba? At dahil doon, merong curse and judgment. So, merong sumpa ng kautusan at meron ding kaparusahan o paghatol. Ayan. Na hindi nakakaligtas ang tao. So kapag pinuntahan natin, yung pagdating ni Yahusha, pag sinabi nating not under the law, ano ba ibig sabihin nun? Meron akong dalawang way o dalawang tinatawag na pwedeng pwedeng puntahan ng ibig sabihin ng not under the law. So tayo na lang mag-decide kung saan tayo dito. No? Ayan, puntahan natin dito. At so ito na yung tao, no? Ito tayo, no? Tapos dumating si Yahusha, binigay na natin yung buhay natin sa kanya, tinanggap natin siya, di ba? Sa buhay natin bilang Panginoon, napabautismo tayo, bigyan tayo ng bagong identity as anak ng Diyos. So meron dalawang pinuntahan yan. Dito muna tayo sa baba. So ang tao dahil kay Yahusha naka-receive ng grace. 'Di ba? Naka-receive ng grace. Ano yung ibig sabihin na na-receive niyang grace? Ito yung yung explanation ng iba, no. So dahil sa grace na 'yon, tinanggal na yung law. Wala nang law. At dahil wala nang law, wala nang sin. 'Di ba? Wala nang kasalanan. So wala nang dahilan para i-justify tayo sa kasalanan o palayain tayo sa kasalanan. Kasi nga wala nang kasalanan, 'di ba? Kaya sabi ni Paul, 'di ba? At dahil wala nang kasalanan, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Yan yung isa. Meron din naman akong isa dito sa itaas, no, na pwedeng puntahan yan. Ayan. So tayo, na tinanggap natin si Yahusha, nagkaroon tayo ng sanctification, tinanggap natin yung grasya sa pamamagitan niya. Nung tinanggap natin yung grasya, tinanggap natin ngayon yung kapatawaran at tumalikod tayo sa kasalanan. Ayan yung pangalawa. Yung grace, nag-lead sa atin sa forgiveness at pagtalikod sa kasalanan. Kapatawaran at pagtalikod sa kasalanan. Tapos after niyan, nung nag-repent na tayo, tumalikod tayo sa kasalanan, naka-receive naman tayo ng justification from the curse of the law. Sabihin nun, yung sumpa ng kautusan, pinalaya na tayo doon. Pinalaya na tayo sa kasalanan, sabihin doon. At dahil pinalaya na tayo sa kasalanan, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ayan. So, dalawa lang yung pipiliin natin dyan. Ayan. Saan yung pipiliin yung landas? Diyan. Doon sa sinasabi ni Paul. 'Di ba? Doon sinasabi ni Paul doon sa mga nakaraan ng mga verse at sa mga chapter na nabasa natin, 'di ba? Sabi niya kasi doon, kung babasahin natin, 'di ba? Yung sinabi ni Paul. Ayan. Sabi niya diyan, shall we continue in sin that grace may abound lang? Sa ibibitag tayo. Ayan, sabi niya diyan, patuloy ba tayo makakasala upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi tayo'y patay na sa kasalanan. So dito sa diagram natin, nung tinanggap natin yung grace,
patay na daw tayo sa kasalanan, kaya hindi na daw dapat namumuhay sa atin yung kasalanan. Ayan. So ah, kung dito, kung dito tayo pupunta dito sa baba, yung grace, dahil sa grace, wala ng law, dahil sa law, wala ng sin, dahil sa sin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin nun, hindi na, hindi na natin need na mamuhay sa katuwiran kasi wala na nga yung kautusan eh. Di ba? So hindi na rin tayo makapamumuhay sa kasalanan kasi nga wala na ngang law. Hindi na tayo under ng law ng Diyos. Wala na tayo sa batas ng Diyos. So wala na tayong dapat alalahanin sa mga gagawin natin sa buhay natin kasi nga wala nang batas. Yun yung freedom na tinuturo ng iba na kapatid. Pero nung sinabi niya dito sa 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo yung kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. So ang ibig sabihin ng hindi na dapat maghari sa inyo yung kasalanan, dapat hindi na tayo gumagawa, 'di ba? So paano ma-identify yung sin kung wala ng law? Kung wala ng kung hindi na nga tayo kung hindi na nga tayo nasa ilalim ng kautusan, bakit pa tayo ba't pa maghahari yung kasalanan sa atin, 'di ba? So parang wala nang connect yung kasalanan kung wala ng kautusan, 'di ba? Nakuha natin. So ang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan o not under the law, ito ay isang idiom o figure of speech na ang ibig sabihin wala na sa ilalim ng curse ng law. Wala na sa ilalim ng jurisdiction ng condemnation ng law. Ayun ang ibig sabihin nun. 'Di ba? Kumbaga, pinalaya ka na sa condemnation o sa paghatol. Ayun ang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan. And kung babalikan natin dito. Ayan. Nakuha po natin, no? Nakuha po natin yung ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin na sinabi na wala na sa ilalim ng kautusan is wala na tayong batas na susundin. Hindi ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang nun, kasi tayo 'di ba nagkasala, balikan natin yung yung ah eto, ayan, yung first na diagram natin 'di ba? So may law of Yahuwah, mayroong batas ng Diyos, nasa ilalim tayo ng batas ng Diyos. Sakop tayo, 'di ba? Dahil may batas, may kasalanan. At yung kasalanan, yung dahilan kaya tayo parurusahan at kaya tayo nagkaroon ng mga sumpa at mga kaparusahan. Makuha natin. Nang dumating si Yahusha, binigyan niya tayo ng grasya sa pamamagitan ng kapatawaran sa kasalanan at pagtalikod. So pag pinatawad ka, pinalaya ka na doon sa curse, 'di ba? Pinalaya ka na doon sa curse ng law at pinalaya ka na doon sa sin. Yung sin kasi yung yung kasalanan kasi yung dahilan kaya tayo merong ah kung bakit tayo napaparusahan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya pag tinanggal mo lang yung kaparusahan, mapaparusahan ka pa din kasi may sin pa din eh. May kasalanan pa din, di ba? Si Yahusha, kaya forgiveness and repentance yung kanyang advocacy o advokasya o yung kanyang teaching kasi pagka pinatawad ka na sa kasalanan mo at kailangan tumalikod ka na rin sa kasalanan na yon. So pareho niyang tinatanggal yung condemnation at yung cause ng condemnation which is yung kasalanan. Kasi nga hindi ka na magiging alipin ng kasalanan, di ba? Ayan, so na-justify tayo from the curse of the law. Ano ibig sabihin ng justify? Free or freedom from the curse of the law. Ayan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng law. Sa ilalim ah ng condemnation. Ayan, not under the law. Yun ang ibig sabihin ng not under the law. Hindi itong nasa ibaba na ito. Ayan, hindi iyan.
mga kapatid, no? Siguro ito, nakuha ito doon sa mga once save, always save. Itong katuruan na ito na wala ng law, di ba? Nakuha po natin. Tuloy natin yung ano niya. Ayan. Ayan. So kung titingnan natin, ah, gaya na sabi ko kanina, 'di ba? Puntahan natin tong 1, tsaka 2. Tingnan nga natin dun. Oh, dito. Ayan. Ay, hindi. Ano ba yun? Ah, pagkat mamamatay kayo mamuhay sa laman. Hindi. Ayan, no? So dito, kung makikita natin, even si Yahusha is, nung pinanganak siya, under siya ng ano, ng tawag doon, ng condemnation ng law. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Sabi dito, mga kapatid, ayan, sa Galatians 4 verse 4 to 5, sabi dito mga kapatid, basahin natin. Intindihin natin mabuti. Ano yung ibig sabihin ng under the law, di ba? Ayan, medyo mabagal talaga ang internet. Dito ko na lang ulit i-search. O mamaya pa yan eh. And 4:4, sabi diyan, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan o under, subject to the law. Sabi dito, no? Ay yung iba, made under the law. Made under the law. Ayan. So si Yahusha, nung siya'y pinanganak daw, nasa ilalim na siya ng kautusan. Nabuhay siya sa ilalim ng kautusan. So ano ibig sabihin na nabuhay sa ilalim ng kautusan? Nabuhay siya sa ilalim ng condemnation ng kautusan. Kasi yung tao, naging tao siya. Meron akong na pakinggan, si Yahusha daw walang pusod. Kasi daw, kasi daw tatay niya daw, hindi daw tao, ang sabi. Kaya wala daw siyang pusod. So iniisip ko, no, paano kaya pinanganak ni Mary si Yahusha nang wala siyang pusod? 'Di ba? So si Yahusha, 100% tao siya, mga kapatid. Nung naging tao siya, no? By the power of the Holy Spirit, kaya siya naging tao, mga kapatid. Gaya ni John, 'di ba? Baog kasi si Elizabeth eh. So miracle, it's a miracle, miracle baby, 'di ba? Pero nung pinanganak siya, dahil tao siya, nasa ilalim siya ngayon ng condemnation ng utos ng Diyos sa pamamagitan ng tinanggap natin na kaparusahan. Kanina sa pamamagitan ni Eva at Adan, kaya namamatay yung tao. Ibig sabihin, nung pinanganak si Yahusha, nasa ilalim siya ng kautusan, nasa ilalim siya ng condemnation, kaya mamamatay siya. No? Mamamatay siya. Hindi siya mabubuhay pa kailanman sa ilalim ng condemnation, sa ilalim ng curse of the law, o sa ilalim ng kautusan. Nakuha natin, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na under siya ng law, makasalanan siya. Kaya nga, tinatawag natin, no? Kaya nga, hindi natin sinusuportahan yung napapasa yung kasalanan. Kasi kung napapasa yung kasalanan, si Yahusha dapat may kasalanan kasi tao siya eh. Naging tao siya, di ba? Pero si Yahusha kasi walang kasalanan, mga kapatid. So, kung nakita natin dito na under siya ng law, kaya siya namamatay. So, kaya pala niya, no, kaya pala yung katawan na yon na mayroon siya is handog para sa kasalanan. Kasi mamamatay yung, yung laman eh, no? Kaya nga, lahat ng puot ng Diyos nilagay niya dun sa katawan ni Yahusha eh. Para sa pamamagitan niya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Di ba? Sabi doon sa Romans 5 na binasa natin. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Yahusha. Kaya siya namatay. So yun namatay na siya,
at nabuhay na siyang muli, ayan, lahat, nung nabuhay na siyang muli, wala na sa kanya yung ano, yung curse, yung condemnation. He is not under the law. Nakuha natin? Wala na siya dun sa curse eh. Hindi na siya mamamatay eh. No? 'Di ba? Same thing doon sa mga tumanggap sa kanya. 'Di ba? Sabi doon kung pareho niyong kung pareho kayong mamamatay kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan, mamubuhay din kayo gaya ng kanyang pagkabuhay. Ano sabi doon kanina sa nabasa natin? So yun tayo, under tayo ng ano ng curse of the law. Itong katawan na 'to, 'di ba? Pero nung si Yahushua, nung tinanggap natin siya, wala na tayo doon sa condemnation ng law. Why? Kasi tinanggap natin yung bagong buhay eh. Bagamat kung katawan na 'to is under pa din ng ano, ng condemnation, mamamatay pa din naman 'to. Pero yung kaluluwa natin hindi na. Ayun sinasabi doon na you're not under the law. Nakuha natin. Nakuha natin mga kapatid. Ayan. Tuloy natin yung ating pagbabasa. Bakit wala na? Ayan. Romans 6. Ayan. Kunin na natin to kasi konti na lang naman. Ayan. Sabi dito, ano nga, magkakasala ba tayo dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nasa ilalim ng biyaya, huwag namang mangyari. Di ba? So kung wala ng law, hindi na dapat sabihin to na magkakasala ba tayo dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na nga kautusan eh. Bakit nasa ilalim ka pa ng kautusan? 'Di ba? So bakit ka pa magkakasala? Pero dahil nga hindi ganoon yung ibig sabihin ni Paul na wala ng batas ng Diyos. Ang ibig sabihin niya doon, pinalaya na tayo sa condemnation ng kautusan. So, parang ang ibig sabihin nito ganito, bibigyan ko kayo ng example, no? Ah, pagka nakulong tayo at binigyan tayo ng pardon, napalaya tayo doon sa kasalanan na ginawa natin, 'di ba? Ibig sabihin ba noon, pag labas mo ng kulungan, uulit ka na naman sa paggawa ng ano, ng, 'di ba? Nakulong ka kunwari sa drugs, 'di ba? Pinalaya ka, binigyan ka ng grasya, no? Paglabas mo ba, magda-drugs ka ulit para mahuli ka ulit, 'di ba? Hindi na, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin diyan, na hindi na tayo magkakasala dahil pinalaya na nga tayo dun sa ilalim ng kautusan eh, 'di ba? Nasa ilalim na nga tayo ng biyaya ng Diyos eh. Yung biyaya ng Diyos, yun yung kalayaan. Saan? Sa kasalanan, 'di ba? Ayun ang context kanina eh, 'di ba? So hindi ka na magkakasala, dapat hindi na tayo uulit doon sa kasalanan natin. Kasi nga hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ayan, no? So kapag kami nagtanong sa'yo o sa atin na hindi na dapat natin sundin yung utos ng Diyos kasi wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tanungin nyo lang kung ano yung kasalanan. Ang kasalanan kasi, 1 John 3:4, ay ang paglabag sa utos ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. So kung wala ng utos ang Diyos, wala na rin kasalanan. So walang sense yung katuruan ni Pablo na wag na tayo magkasala kung wala ng utos ang Diyos. Nakuha natin. 16. Sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin ng inyong tinatalima, maging ng kasalanan na sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa pagiging sa ikatutuwid. Ayan. Tingnan natin dito yung ibig sabihin ng under the law. 'Di ba? Sabi dito, alam ninyo na kapag kayo napailalim sa kanino mang bilang alipin, ay alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, kasalanan man o sa Diyos. Dalawa yon. It's either sa kasalanan or alipin ka ng Diyos. Pagka alipin ka ng kasalanan, ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay ayon sa kasalanan. Pagka alipin ka ng Diyos, gumagawa ka ng mga bagay ayon sa katuwiran. Kasi ang Diyos natin matuwid. 'Di ba? At ang kanyang katuwiran ay o kanyang mga batas, ang kanyang mga utos, 'di ba? Kuha natin.
Ayan. So dito, sabi dito, kung sa ano tayo, kung sa kasalanan daw tayo tumatalima, ang kasalanan daw ay ikamamatay. Sabi diyan, ang bunga ng kasalanan, ayan o, kamatayan. Nakuha natin. Kaya sinasabi ni Paul kanina, lahat ng mga nasa ilalim ng biyaya, hindi na dapat magpatuloy ng kasalanan. Bakit? Kasi nga ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang mga alipin ng Diyos at ang bunga nito ay pagpapawalang sala. O, di ba? Yung ano, yung righteousness, no? Pinawalang sala ka. Pag pinawalang sala ka ni Kristo Yahusha, hindi ka na dapat maging alipin ng kasalanan, dapat maging alipin ka na ng Diyos. Ang alipin ng Diyos ay pagtalima sa pagiging matuwid. Tuwiran. Yun ang ibig sabihin ng alipin ng Diyos. So, pipili lang tayo, saan ba tayo? Maging alipin tayo ng kasalanan o maging alipin tayo ng Diyos ng katuwiran? 17. Tatapot salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Ayan. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong mga dating mga alipin ng kasalanan, ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Ano ba yung aral na tinanggap natin? 'Di ba? Ano ba yung tinanggap natin? Hindi yung mga aral ni Kristo, aral ni Yahushua. Ano ba yung aral na kanyang tinuro? Hindi yung utos ng Diyos din. Nakuha po natin. Ayan. So, naging masunurin tayo sa aral na tinanggap natin. Kaya, hindi na tayo alipin ng kasalanan. So, yung pagiging masunurin natin, ang equivalent nun, ang kapareho nun ay hindi tayo nagpapaalipin sa kasalanan. So, obedience. No? Obedience ang ibig sabihin ng masunurin, mga kapatid. Nag-okay ako. Ayan. Ayan, oh, ang ganda ng ano dito, kakagamit ng ano, sa English. Ayan, oh. But God be thanked that you were, hindi, ang hirap naman itong KJV plus kasi, ayan, but Elohim be thanked that you were the servants of sin, that you have obeyed from the heart that the form of doctrine, which mahirap din. But thanks to Elohim, that you were servants of sin, yet you obeyed from the heart, ito mas maganda, that form of teaching that which you were entrusted. Ayan. So dati, mga servants daw tayo ng sin. So ngayon, hindi na tayo servants of sin. Tayo servants of God. Servants of Yahushua. At yamang pinalaya na kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Yan. So, alipin ng katuwiran, alipin ng kasalanan. Ang pagkaalipin sa kasalanan, nagbubunga ng kamatayan. Ang pagkaalipin sa katuwiran, nagbubunga ng pagpapawalang sala o buhay. No? Life. Nakuha natin. Servants of righteousness. Hallelujah. Yung iba kasi nalilito dito sa righteousness kasi iniisip nila yung righteousness natin is yung righteousness ni Yahusha, mga kapatid. Actually, yung righteousness ni Yahusha, yun yung nagpalaya sa atin sa kasalanan natin. 'Di ba? Pero kung gusto nating gawin yung righteousness ni Yahusha, lalakaran natin yung righteousness niya. Hindi ka naman righteous na nagtuloy-tuloy ka pa din sa kasalanan. Hindi righteous tawag doon, no? So yung righteousness ni Yahusha is yung pagiging alipin natin sa katuwiran ng Diyos, which is sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga utos, mga kapatid. Yan. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan
Dito tayo sa TPV, mas madali. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinaiilalim ninyo ang inyong mga sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ngayon na may inihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran na ikapagiging banal ninyo. Ayan, kabanalan, katuwiran. Pero dito sinabi dito sa English, ayan basahin ko sa inyo I speak as a man because of weakness of your flesh. Tagalogin ko, nagsasalita ako sa inyo dahil sa kahinaan ng inyong laman. For even as you did present your members as servants of uncleanliness, sabi diyan, kahit na binigay niyo ang inyong mga katawan bilang alipin ng karumihan ng cleanliness and of lawlessness resulting in lawlessness. So ibig sabihin ng sabi dito ni Paul na binibigay natin yung sarili natin sa karumihan at ano ba yung ibig sabihin ng lawlessness. Tingnan nga natin dito sa ano anomia. Ayan, ibig sabihin yan violation of law. Violation of law. Ibig sabihin yan, no? So yung mga wala na sa ilalim ng kautusan, hindi na dapat bina-violate yung law. Ibig sabihin nun, 'di ba? Pero yung mga nasa ilalim pa din ng kautusan, nasa ilalim sila ng violation of law. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Ibig sabihin nun, gumagawa sila ng gumagawa ng lawlessness. Yung lawlessness, ibig sabihin, kasalanan. Less, ibig sabihin, wala. Ano tawag doon? Lawless, ibig sabihin, tawag doon, tingnan nga natin. Lawless. Ano ibig sabihin ng lawless? Meaning, ayan not governed or obedient to law. Ibig sabihin ng lawless. Di ba? So tayo dati, hindi tayo nagpapasakop sa batas ng Diyos. Lawless ang ibig sabihin nun. Pag hindi ka nagpapasakop sa batas, lawless ka. So sino ba yung mga lawless? Usually mga terorista sa Pilipinas, 'di ba? Lawless sila. Hindi sila nagpapasakop sa batas ng Pilipinas, 'di ba? So yun ang ibig sabihin ng lawless, mga kapatid. At si Paul hindi siya nagtuturo ng lawlessness. Hindi siya nagtuturo na wala ng batas. Nagtuturo nga siya na sumunod tayo sa batas kasi yun nga yung katuwiran eh. 'Di ba? Mga kapatid. At yun daw yung katuwiran na ipagiging banal daw natin, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin diyan. So alam niyo na ibig sabihin ng lawless Alam niyo na ibig sabihin ng lawless. Actually ah yung kaaway natin tinawag ding lawless din eh. Babasahin natin dito. May tinatawag na son of lawlessness. Ayan. Alam niyo ba yung son of lawlessness? Ito yung tinatawag na sa 2 Thessalonians 2. Tingnan nga natin. 2 Thessalonians 2. 2 Thessalonians verse 2. Ayan. Ayan Tingnan natin sa NKJV para makita natin yung word na lawlessness at saan siya nag-e-exist. And sa 9, sabi diyan, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. Sabi diyan, 'di ba? Sa Tagalog sa 9, sabi dito, malalantad ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Yahusya, papatayin ng suwail, sabi diyan. Sabi dito sa 9, paglitaw daw ng suwail, taglay niya yung kapangyarihan ni Satanas. So si Satanas, siya pala yung ah yung yung cause ng pagiging suwail. Kahit naman yung una eh.
'Di ba kay Eva at Adan, 'di ba? Si Eva 'di ba natukso siya dahil doon sa ano kapangyarihan ni Satan. Kasi tinukso niya si Eva eh, no? So ibig sabihin, yung lawlessness hindi yan sa Diyos. Ang lawlessness is sa kaaway yun. Kasi nga hindi si Satan hindi siya nagpapasakop doon sa ano eh, sa law ng Diyos eh, 'di ba? Hindi siya ano no, nililid niya yung tao sa kamalian to kill, steal and destroy. Yun yung purpose niya, 'di ba? Accuse. Ayan. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababa, laghan. Ayan. Kuha natin. So si Paul, hindi siya lawless. Kasi kung lawless si Paul, kung nagtuturo siya na wala ng law, lawless yon, lawlessness yon. At sinasabi ni ano dito, ni ah ni Pedro dito sa First Peter 3. Sabi niya diyan dito sa First Peter 3 verse 16. Ayan, 16, 17, 20. 3. Tama na. Second Peter pala. Second Peter verse 3. Ayan o, 17. Sabi dito, ayan, ngayong alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang wag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Ayan. Kasi, sabi dito, pinaalalahanan niya yung mga ano, yung mga sinulatan niya na si Paul daw sumulat ah, ng mga sulat para sa ikaliligtas ng tao, sabi diyan. Isipin ninyo na nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. At si Pablo ang sumulat ng Romans. Di ba? Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat na mahirap unawain. Ano yun yung mahirap unawain sa bahagi ng kanyang sulat? Ito, yung not under the law. Di ba? Daming mga nalito. Daming mga na ano, yung grace. Ayan, yung grasya, 'di ba? Ayan yung mga ano mahirap unawain sa ano sulat niya. At binibigyan daw ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Sabi diyan. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya pinapahamak nila ang kanilang sarili. Ayan. Ah, ipapahamak talaga ang tao kapag ka ganun yung ituturo ng tao, no? Kaya nga sabi dito, mag-ingat daw tayo para wag daw tayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Wala ng Sabat, 'di ba? Wala ng wala ng iba pang mga batas, wala na yung Ten Commandments, wala na yung mga feast, wala na yung iba pang mga law, no? Regarding sa kabubuhay ng tao. Ayan. Tuloy natin. Tapos na tayo. Eh. Hmm. Ayan, no? Sabi niyan, sapagkat ng kayo ay alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. So, ibig sabihin ng laya, ibig sabihin, ah, hindi saklaw, ito, tama, hindi saklaw ng katuwiran. Kumbaga wala sa ano natin 'no, nung nasa kasalanan pa tayo, wala sa atin yung word na katuwiran, 'di ba? Hindi pa nag-e-exist sa DNA natin 'no, yung katuwiran ng Diyos. Ayan. We are not under the righteousness, parang gano'n, 'di ba? Parang we're not under the righteousness, and free from righteousness. O baka ito yung kini-claim ng iba, free. Freedom. Freedom saan? Freedom sa righteousness. Ibig sabihin ng freedom sa righteousness, ibig sabihin diyan, hindi gumagawa ng katwiran eh.
Ano sinasabi ni Paul eh. Nung alipin pa daw tayo ng kasalanan, no, laya daw tayo tungkol sa katuwiran. So kapag malaya ka sa katuwiran, ibig sabihin hindi ka gumagawa ng katuwiran. Pagka malaya ka sa kasalanan, ibig sabihin hindi ka gumagawa ng kasalanan. Medyo ano, ang tawag ng word, ano yan eh, tawag doon. Dapat maintindihan natin yung construction ng words. Kasi malilito tayo sa ano sa construction ng words ni Paul pagka hindi natin binasa yung buong ano niya, buong chapter ng kanyang sinulat. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na kayo ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Tama, yan. Sabi dyan, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. So malaya na tayong sa kasalanan. Sabihin, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Malaya na tayo. Yeah. Ba? At naging alipin ng Diyos o alipin ng katuwiran. Kasi kanina, di ba, alipin ng katuwiran, alipin ng Diyos. Alipin ng kasalanan, alipin ng kamatayan. Kayo ay mayroong sa inyong bunga na ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. So bakit ang wakas? Buhay na walang hanggan. Bakit hindi ngayon buhay na walang hanggan? Bakit? Diba? Kasi according sa Matthew, 'di ba? Ang tawag doon, magiging tapat hanggang sa huli. Sila ay maliligtas, mga kapatid. So hindi yung kaligtasan, hindi yan yung pag tinanggap mo na nagpabautismo ka ngayon, okay ka na, no? You're free to do anything. Lahat okay na. Tandaan natin, ah ang Diyos natin, no? Hindi nag-aano, hindi siya ah tawag doon, bumabali sa pangako niya. Basta sinabi niyang ililigtas ka niya, mga kapatid. Tayo lang naman yung bumibitaw sa Diyos eh. Bumibitaw sa kanyang pangako. Tayo yung humihiwalay sa Panginoon, mga kapatid. At kung tayo ihiwalay sa Kanya, ang wakas natin, kasalanan. At ang wakas ng kasalanan ay kamatayan. Pero kung mananatili tayo kay Yahusha hanggang sa huli, ang wakas nun ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Yahushua HaMashiach na Panginoon natin. Ayan. So, yun yung, ito yung tinatawag nating buod ng mga binasa natin, no? 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin, yun yung curse of the law. Yun yung curse ng law. Yun yung condemnation ng law. Mamamatay lahat ng nagkasala. Kuha natin. Pero yung kaloob ni Yahusha, buhay daw na walang hanggan. Yun ang kaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nakuha po ba natin? So yun yung biyaya ng Diyos. Pagka may buhay ka na walang hanggan, you are not under the law, you are not under the sin, you are not under the law of sin and death. Ano ibig sabihin nun? Hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. I-explain yan ng Romans 7. Sa Romans 7, i-explain yan, no? Yung, ano ba ibig sabihin ng under the law? Yung ba yung, ang tawag doon, ah, yun yung in-explain ko kanina, no? Under sin and death. Yun ang ibig sabihin ng under the law. Pero i-explain yun ng mas malalim sa Romans 7. Pag binasa natin yung Romans 7. Yun. So yun mga kapatid, no? Siguro hanggang dun muna para ah, hindi tayo masyadong mabigla sa mga inano natin. Pero at least sana nakuha natin yung yung context at konsepto ng sulat ni Paul, mga kapatid, na hindi siya lawless. Mahirap lang intindihin yung salita niya. Siyempre, kung magsisimula ka sa Romans 6, kaagad,
'di ba? Pero kung nagsimula ka sa Romans 1 hanggang 6, mauunawaan mo yung progreso ng mga sinasabi niya na hindi puwedeng ang ibig sabihin ng not under the law, walaan tayo sa batas ng Diyos, mga kapatid. Ah, we may understand 'no, sa iba na hindi niya naunawaan. Why? Kasi walang foundation ng law, unang-una, sa Law of Moses, 'di ba? Yung iba nga, history na lang 'yan, dapat natin babasahin 'yan 'no. Kumbaga hindi mahalaga, mahalaga lang New Testament. Pero yun kasi yung foundation, yung Old Covenant, yung ano natin, yung ginawa nating doctrine, 'di ba? Yung discipleship natin, yun yung ano, yun yung pasimula eh. At kapag meron ka na nun, pag binasa mo tong mga to, iba na yung magiging dating sa inyo, 'di ba? I believe no, iba na yung dating sa inyo nung pag nagbabasa tayo ng Romans. Merong ano eh, merong hindi matatanggap yung isip mo eh. Hindi eh, sabi sa ano eh, sa ibang mga verse ito eh, pero sabi ni Paul ganito eh. So sino yung tama? Si Paul o yung iba pang mga verse, 'di ba? Pareho silang tama. Mali lang yung pagkakaintindi natin, no? O makakaintindi mo, kaya sila nagko-contradict pero hindi nagko-contradict yung si Paul at yung iba pang mga ano, mga apostol. Kung meron kayong sa lalo na sa mga online, sa mga Facebook, meron kayong mga ah, debate regarding kay Paul. Si Paul daw ay tawag doon, manlilin lang, no? Hindi daw tunay yung kanyang mga aral kasi taliwas daw sa utos ng Diyos. Meron naman tinatawag na Pauline, mga Pauline, si Paul yung nag-reveal ng kabuuan ng kasulatan, no? Ibig sabihin, yung sinabi ni Yahushua, hindi pa yun. Si Paul yung nagsabi ng totoo. So, mas matimbang si Paul. Pagka mas matimbang si Paul sa atin, kaysa doon sa sinabi ni Yahushua, Pauline ang tawag doon. Pauline followers. I mean, followers ni Paul, no? Pero pag followers ka ni Paul, actually, dapat followers ka ni Yahushua kasi si Paul, followers ni Yahushua, di ba? At wala namang tinuturo si Paul na taliwas kay Yahushua. So, ingat lang tayo sa mga ganun, huwag tayong ma-bother dahil si Paul at si Yahushua nasa iisang doctrine, which is ang doktrina ng Diyos, mga kapatid. So, hindi sinungaling yan si Paul o kung ano mang mga pinaparatang sa kanya. Tapos na siya eh, naka-receive ng paratang eh. Ang dami na ng paratang na na-receive niyan. Namatay na nga yan sa paratang eh, si Paul, di ba? So, wag na tayong dumagdag pa doon sa paratang na yun. Dahil si Paul, pinaglaban niya yung utos ng Diyos eh. At gaya din natin, sabi niya, di ba, Romans 3:31, dahil ba sa faith natin, sabi niya, ayan, dahil ba rito'y pinapawalan natin, niwawalan ba natin ng kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kuha natin. Yan ba yung words na ano, sa ganyang words ba mako-convince tayo na hindi nagtuturo si Yahushua ng kautusan? Nagtuturo siya ng utos ng Diyos. Oh, ayan. So yun po mga kapatid, siguro we pray na po. Hallelujah. Ayan. Kaya siguro po tayo pa manalangin na. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa aming tinanggap ngayon na katuruan. Tunay nga na iba ah, ang wisdom na nagmumula sa iyo kaysa sa wisdom na tinuturo sa amin ng tao. Ama, tulungan mo po kami na maunawaan ang mga salita ni Pablo. Dahil kung wala ang paggabay mo sa Espiritu,
mahirap talaga pong unawain itong mga salita niya, Ama. At bigyan mo po kami ng heart na ah, natuturuan. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa mga kapatid na nakinig at nakibahagi dito sa gawain na ito. At patuloy mo kaming samahan sa aming mga pananampalataya at bigyan mo po kami ng kawanungan at desire na hanapin at sundin ang iyong mga utos, Ama. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang mga pananampalataya na hindi sila mauga at maalob ng anumang mga doktrina sa labas, anumang mga katuruan, anumang mga paratang, anumang mga debate, hallelujah. Bagkus, makapag-focus kami sa pagpapalago sa aming faith, sa paghahanda sa aming mga buhay, sa paglakad sa iyong mga utos at sa pagsunod sa aming Panginoong Yehosha. Hallelujah. Salamat po, Ama. Tulungan mo kami, samahan mo kami, ingatan mo kami, Ama. Ito na ang aming salamat dalangin sa pangalan ng Panginoong Yehosha. Amen. Po, pinabalik ko na po sa iyo, sis.